Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito lang pumuli ang yung lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa aking channel, at lagi po tayo nag-update ng mga ola happenings o mga ola events mga ka-Johnny. Hit nyo na yung notification bell nyo para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload ko. So yun mga ka-Johnny, sino dito mga may peso ready na loan sa ola na yan? May isa kasi nagtanong sa akin, excuse me, na kakaano lang, saktong-sakto naman na kailang lang na araw, may nabasa ako about sa peso ready. No, itong sa peso ready, isa rin sa ano yun, kapatid yata ito ni Gigi Do, kung di ako nagkakamali. Twin sister company. Kasi style nila parehong na kung paano maging loan shark mga ka-Johnny. So yun so ano ba yung ano nito ni peso ready? Siyempre, alam niyo na loan shark, kung ano mga reklamo rin na tatanggap natin dito sa mga page, sa mga groups na mga ka-Johnny, medyo so kung sino man yung mga may ola rito, may mga loans dito sa peso ready, nakatanggap ba kayo ng demand letter galing sa kanila? Yung ano ba, yung mga collection agencies nila, yung mga taga-collecta nila, na kapag di na kasi nila sa peso ready, pinapasa sa collection agency. So ano ba yung collection agency? So ito nga pala, linawin ko lang. Itong ginagawa kong video ito is para ma-aware lang kayo at gabay lang na kung sakali meron kayong mga ganitong klaseng mga ola na nagpapadala at pupunta sa bahay ninyo, pwede nyo pong iharap yung binibigay nilang mga demand letter sa inyo, kung yun ba ay legit o hindi na demand letter. Tapos kung pumunta sa inyo yung agent tapos pinadalhan kayo ng ganyang klase, pwede nyo kausapin siguro si agent yan, pwede ba magsama tayo sa barangay o sa police station, kasi may demand letter namin nabasa ako na pinost ng sa group ito. Nung nakarang araw, buti nga nahanap ko ulit dahil sakto yun nagtanong sa akin sa peso ready. So yun, nakatanggap siya ng demand letter galing sa Panama Incorporation. Ito yung collection agency ng peso ready. Akala ko AMG lang, kasi alam ko AMG ang ano ng mga kapatid nitong hindi ko ulipit tsaka ni Gigi Do, diba? Yung pala meron din palang iba, parang meron pa sila ibang binabayaran or collection agencies na nilalapitan. So itong Panama collection agencies sa Bulacan mga ka-Johnny, sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Ito, nag-home visit nga itong si Panama. Pakita ko sa inyo yung post. Pero ayan, ano siya napuntahan nga siya mismo. Tapos nung binasa ko yung kanilang demand letter is ito yung nabasa ko sa una pa lang na pagkakalagay sa demand letter: reformal complaints, criminal and civil. So yun mga ka-Johnny, yan and yung utang niya, yung outstanding balance na nag-post 7,600. Pero iba rin yung lumapit sa akin, nagtanong ko anong gagawin niya sa ganito. Tiga Pampanga naman po yung nagtanong sa atin. So ayan, magpapile daw po ang peso ready financing sa kanya ng criminally prosecute and civil charge sa court ng Pasig City. So sa Pasig pa lang peso ready, kasi ganun yan mga ka-Johnny, kung saan lugar yung isang company o yung lugar ng loaner, doon siya pwede mag-file ng small claims case mga ka-Johnny. Ganun yun. Kunwari si peso ready, Pasig nga, pwede siya doon mag-file ng small claims case. Pero hindi porket nag-demand letter, pwede na kagad iakit sa korte yan ng small claims case mga ka-Johnny. Linawin lang natin yan. So bakit ito share ko lang yung sinabi sa amin doon sa PNP nung abogado, na mas magandang kasuhan kayo o mag-file sa inyo ng kaso yung mga ola na yan, dahil doon mas malalaman ng korte kung ano talaga yung transaksyon o yung proseso nila, kung sila ba ay legit na nagbibigay ng tamang interest ba o mamaya loan shark, alam nyo na. Tapos kung ikaw ay biktima ng harassment ba nila, hindi na lang magawang makapag-file ng reklamo sa loaner o sa nangutang, kasi nga mabubulya. So kaya nga sabi ko so niniwala ko siyempre sinabi ng authority doon sa amin sa PNP, dahil nga hindi magawa nila yan dahil sa mga ganyang gawain nila ng loan shark interest, tapos harass o yung unfair debt collection practices na ginagawa nila. So yun mga ka-Johnny, binasa ko maigi yung demand letter na dinala nyo sa agent. Excuse me, medyo makatiilok ko. So ito, pakapyawan ko lang kayo sa kung nakasulat. Hindi ko muna siya din para basta babasahin ko lang yung ano niya para mas maintindihan niyo, kasi English In the event bali baka Tagalogin ko na rin syempre. In the event the said civil or criminal complaints are filed, katayin ko, if
filed the court on the basis of our prayer in the complaint may issue a writ of preliminary attachment as a consequences of which we would immediately without notice and delay cause the court sheriff to preliminary preliminary levy attach or seize your real and or personal properties. Ibig sabihin, mag-i-issue sila ng sheriff para kunin yung mga gamit mo, yung mga personal properties mo. Kumbaga, mag-ahakot sila ng gamit sa iyo. Or garnish your salaries. O kukuha sila doon sa sahod mo o sa bangko sa mga nakadeposito sa iyo. Yan, makati talaga. Sa bangko, kung may deposito ka doon sila kukuha ng pambayad para lang mabayaran mo sila. As well as the legal consequence of the expected favorable court's decision. Ay sabihin na, kung ano yung desisyon ng korte, tama naman yun eh. Korte ang magdedesisyon kung ano ang dapat na maging pambayad nung nag-loan. Pero syempre dahil nga sa mga ganitong klase na mga actually itong demand letter mga kadyan, medyo dapat ito nakalagay na yung statement of accounts, yung total nung inutang o nautang nung borrower. Dapat dito nakalagay dyan kung magkano talaga yung principal amount, yung mga surcharge, yung mga hidden charge, yung mga processing fees. Pero kapag ganitong isang buo lang ang nilagay nila sa yung outstanding balance, medyo talagang hindi makakaano to. Para sa akin hindi ito pasok sa demand letter na kailangan ng korte. So yun, court's decision which would become final and executor. In which case, the said levy, attachment, seizure, and or garnishment may be permanent, not to mention the penalty of imprisonment to be imposed against you in the criminal aspect. Walang ito ba isa medyo nagulat ako sa sinabi nila, penalty of imprisonment. Hindi po ba nila alam na walang nakukulong sa utang? Dahil nga small claims court, ang pwede lang pong ihabla sa isang nangutang ay collection of sum of money na nakasaad ay civil code lamang po yan at wala po siyang kasong kulong o pataw na pagkakulong o kung ano man na criminal aspect doon. Kasi nga civil case at isa pa lending company po sila mga kadyan. Sana naliwanagan kayo kung sakali makatanggap kayo ng ganito o puntahan kayo ng agent na ganyan. Mas maganda kung papayag si agent, dalhin kayo sa mas merong alam tungkol sa batas at sa mga legal settlements. Mas maganda iharap yung agent para walang problema. Kasi pag hindi humarap sa agent dyan, ibig sabihin, ayaw din yung legal settlement. Diba? Mas lamang pa rin kasi tayo mga nangutang. Pero hindi ko sinasabi sa inyo, huwag niyong bayaran yung mga utang ninyo. Kung hindi niyo pa rin kayang bayaran dahil nga malaki yung utang ninyo, ang tanging masasabi ko lang is, siguro kung bibigyan kayo ng offer na na install, kasi ako ginawa ko gano'n sa Ion, nung hindi ko talaga kayang bayaran na po, hinulugulugan ko mismo doon sa apps. At hindi ako nagbayad sa agent, kundi mismo sa apps ako naghuhulog ng kailangan kong bayaran na monthly, kung ano yung sinabi ko na kaya ko ibigay, kunwari 1.5 monthly, inibigay ko yun. Pero nung tumating yung time na hindi ko naman nabayaran at kinulit na naman ako ng collector, ginawan ko ng parang para mabayaran ko na buo yung kulang ko. Yun mga kadyan, sa apps lang kayo magbabayad, huwag sa agent o huwag sa mga kung ano-anong code na ibibigay ng mga agent sa inyo, huwag kayo magbibigay doon mga kadyan. So yun, sana medyo nakatulong ako sa mga may utang kay Peso Ready. Medyo alerto kayo, pumupunta pala ito sa bahay. Pero, Bulacan lang yung mostly na pinupuntahan nito. Then nakita ko yung comment, may ilan talaga napuntahan to sa Bulacan, mga kadyan. Basta San Jose del Monte, yung nakalagay doon. Pakita ko na lang, sige. Ayan, mga iba, kaya takpan natin mga pangalan. Pero napuntahan talaga sila sa San Jose, Bulacan. So yun mga kadyan, ito yung lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. At ito ng Janitor, usapang utang, usapang wala.